Mga imot, good morning. Ganun. Muli ay isang magandang umaga na naman po mga kapatid sa pananampalataya. At sa muli kagaya ng mga una nating na-record ang patungkol sa mga salita na dapat ninyong maalaman. Higit ay patungkol sa katotohanan na natatago ayon sa banal na kasulatan na pinangunahan ng mga taong mananampalataya sa Diyos na buhay. Bilang mga mananampalataya sa Espiritu, ay mulit-muli nating ipagpapatuloy ang pagpapakilala sa mga katotohanang aral ng Diyos na pinapangunahan ng ating Panginoong Kristo, na kagaya ng kanyang sinabi sa aklat ng San Juan 4:22 na kinakailangan ng tao ay sumamba sa Espiritu sapagkat ang Diyos ay Espiritu. At narito pong muli ang ating kagalang-galang na pastor, ang pastor ng kapayapaan sa ating kapanahunan, si Pastor Leonides. Alright. Paano ko kayo babatiin ng magandang umaga? Sa kasalukuyan yung may problema sa buhay. Dahil ang sabi ng Diyos, kung sumunod kayo sa Diyos, ay meron kayong papalain. Basahin mo. Yan ang subject natin na ang pagpapala sa pagsunod ay ipinangako. Levitico 26 mula 1. Pamagat: pagpapala sa pagsunod ay ipinangako. Alright. Ang Diyos ay nangangako baga na hindi niya matutupad. Hindi ganyan ng Diyos. Pag sinalita niya ang isang pangako, tutuparin niya kung tayo'y susunod. At yung kapayapaan na sinasabi niyo, rally for peace, siya magbibigay ng peace. O, sibasahin niyo ngayon sa 6. At magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain. See? Sino magbibigay ng kapayapaan? Ang Diyos. At ang tao ay susunod. Kaya kung sumunod kayo sa batas at palatuntunan ng Diyos, magkakaroon ng kapayapaan. Ano sinusuwain niyo yung batas? Yung 10 utos ng Diyos. 10 commandments, basahin. Nasunod naman ninyo itong utos ng Diyos para magkaroon tayo ng kapayapaan. Ibinigay ang 10 utos. O, yan ang solusyon sa kapayapaan. 10 utos. Kung naghanap kayo ng solusyon galing sa tao, hindi nyo makikita sa tao hanggang hindi sumunod sa 10 utos ng Diyos. Tanda nyo Ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, niyang iyong anak na lalaki, ni babae, niyang iyong aliping lalaki, ni babae. Alright. Alam nyo, tinutukoy dyan, mga industrial, pagawaan, establishmento ng mga opisina. Lahat na yan ay sumunod na huwag gagawa sa araw na Sabat. Mga hayop mo, alaga mo, alipin mo, yan ang utusan mong sumamba sa araw na Sabat para magkaroon na ng kapayapaan. Dahil pag nasunod nyo yan, dahil ito ang sabi ng Diyos doon sa Deuteronomio 4Gs. Kaya nagtitipon kayo dyan sa luneta. Eh kung magtitipon kayo dyan sa harapan ng Diyos, mas mabuti pa. Dahil ang Diyos ay mayroong sasabihin. Aklat ng Deuteronomio 4:10. Yaong araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisan mo sa akin ang bayan, at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita, upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa, at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. Alright. Maliwanag yan ha. Mag-aral na matakot. O bakit kanina umaga, may news na naman
sundalo na naman ng sumindikato ng droga. May takot ba sa Diyos yan? Tinuruan ba ninyo matakot yung mga tauhan nyo para gumawa ng krimen na yan na ayaw ng Diyos na makita niya mangyayari sa inyo na huwag kayong gagawa ng krimen para ang Diyos ay hindi magagalit, ang Diyos ay ama natin. Tandaan nyo, ano sabi ni Pablo? Kung Diyos ang ama natin, may karapatan siyang mamarusa sa kanyang mga anak. Kaya kayo pinaparusahan ngayon Diyan sa mga naramdaman nyo, sabi nyo climate change. Sino nagpapabago ng panahon? Tao ba? O Diyos? Diyos ang nagpapabago sa panahon. Dati, walang ulan ng Disyembre. Ngayon, binabagyo na Disyembre, inuulan na Disyembre, binabaha na. Dahil sa sinasabi yung climate change. Yan ang mga fake news. Diyos ang nagpapabago sa panahon. Tandaan nyo, yan ang hula ni Daniel nung panahon niya na yan ang makapagpapabago sa panahon. Ngayon, nagbago na nga ang temperatura ng panahon. Hindi pa kayo natatakot. Sabi nyo, pangkaraniwan lang yan. Kung ganon, kung pangkaraniwan ang namamatay, ano sabi ng Diyos? Papatayin niya kayo lahat. Dahil siya'y pumapatay talaga. Nandun sa Isaiah 32-39. Pumapatay talaga. Dahil Diyos ay galit. Mula noon hanggang ngayon sa panahon natin. Dahil sa pagsuway ng tao sa 10 utos. Walang takot sa Diyos na gumawa ng krimen. Ayan may namatay na naman sa Amerika. Asawa niya foreigner, pagkatapos dumalaw lang, namatay. Ano kaya pinagawa yan? May takot ba sa Diyos mga yan? Tinuruan ba ninyo ang mga anak ninyo? Walang turo. Dahil ebanghelyo, yan ang makapagtuturo sa tao sa ikabubuti ng tao. Ebanghelyo ni Kristo. Yun ang sinasabi yung dugo ni Kristo, ang bagong tipan. Kaya ang bagong tipan na sinabi ni Jesus ay ito na. Doon sa bagong utos. Isang bagong utos ang inuutos ko sa inyo. Aklat ng San Juan 13 34. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo mga kaibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo ay mga kaibigan naman kayo sa isa't isa. Alright. Dati utos, 10 utos. Ngayon, binago na naman ni Kristo ang 10 utos. Ginawa niyang isa na lang. At sinabi niya mismo, lahat ng kautosan sa 10 utos ay dala-dala nitong utos na ito. Sige, tuloy mo. Sa ganito yung mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad, kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Alright. Sabi nyo, naglilingkod kayo sa Diyos ng buong katapatan, walang pagsisinungaling, walang pagbabalat kayo, pero nakikita ng Diyos ang ginagawa nyo, na puro balat kayo, hindi nyo natuturuan ng iyong mga sinasakupan. Kung yung balita kanina maga na mayroon na naman krimen dahil sa droga. Hindi ba natapos ito? Droga na ito. Bakit may droga pa sa Pilipinas? Okay, inusig nila si Duterte kahapon, nung isang araw pa. Bakit daw pinatay niya yung mga user ng droga, pusa ng droga? Wala siyang napatay na tinatawag na drug lord. Alright, narinig ko yung pinag-usapan dahil kailangan daw niya ang pera. Dahil mayaman yung suspetsa nila na drug lord, pero sabi nila, hindi drug lord, negosyante lang. Hindi ba ganyan ang mga drug lord? Negosyante talaga. Pati yung drug, nininegosyo. Dahil sa pera, absuelto. Wala kang nahuling drug lord. Alright.
Yan ang pag-uusig nila kay President Duterte na isang araw. So marami siyang sinasabi tungkol sa rule of law, pero palagay ko nalabag na yung rule of law. Dahil sinabi niya mismo nung bago sa presidente, if you destroy the youth of my country, I will kill you. Sino ang destroyer? Di ba yung mga drug lord? Alright. Bakit walang namatay na drug lord? Nakalaya dahil sa suhol. Di ba sinabi ng Biblia doon sa Jeremias 23, 7, 8 na huwag kang tatanggap ng suhol. Pero ang suhol, binubulag niya ang mata ang nakakita ng isang krimen at hindi magsasalita ng katotohanan, magsisinungaling, nagbabalat kayo na wala siyang alam. Kunyari wala siyang alam, pero marami kayong alam. Nagmaang-maangan lang kayo. Di lalo-lalo ang Diyos. Sinabi niya mismo doon sa Deuteronomio 17:9. Yung suhol muna. Sige. Exodo 23:8. At huwag kang tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag sa mga may paningin at sinisira ang mga salita ng mga banal. O, hindi ba yan ang rule of law na sinabi ng Diyos kay Moises na huwag kang maghayag ng kasinungalingan. Yan din ang sabi sa 10 utos. Ang mga fake news ay nagaganap sa panahon natin dahil nagbulag-bulagan kayo dahil yan sa pera. Hindi nyo alam na sinabi ni Pablo, ang pera ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Timoteo Aklat ng unang Timoteo 6:10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. So, dahil kayo magnanasang yumaman dahil mahal ang bintahan ng droga. Kaya ang droga hindi nawawala. Pero maraming pabrika dyan na kunwari hindi nyo alam. Alam na ninyo yan. Matitino kayo. Matatalino kayo. Pero hindi nyo mahuli yung tinatawag ninyong drug lord. Yung gambling lord, mahuli nyo. Yung praise the Lord, mahuli ninyo. Pero itong drug lord, hindi nyo mahuli. O, nahuli ninyo praise the Lord. Sino nahuli nyo? Si Kibuloy. Nahuli ninyo si Aguila. Praise the Lord. Yumaman sila. Nahuli na ninyo sila. Pero yung drug lord, hindi nyo pa nahuli. Kung may mahuli kayo, makakawala kamo kayo na doon sa city jail. Sino nakawala yun? Na drug lord. In-check yun eh. Nakalimutan ko lang pangalan. Nakita pa sa CCTV camera kung paano dumaan sa gitna ng mga tao palabas sa city jail. O, kunwari hindi nyo nakita, pero nakita ang camera. Pero hindi nyo nireport kung sino siya. Dahil yung camera na CCTV, may close-up yan. O, so, kung i-close-up nyo yan, makikilala nyo kung sino siya. Pero alam ng city jail guard kung sino siya. Kaya lang, nagmamaang-amaang kayo dahil sa pera. Dahil ang pera, baka nasulang kayo, ganun lang yun. Dahil yan ang ugat ng lahat ng uri ng kasinungalingan, pera. Pag nakatanggap ka ng pera, sinungaling ka ng saksi. Hindi nyo alam na bawal yan sa pumotor. Huwag kang magsasaksi ng di katotohanan. Huwag kang magbibintang. Hindi ba yun ang sabi ng 10 utos? Huwag kang magnanakaw. Huwag kang papatay. O, usong-uso yan. Kaya ang Diyos ngayon ay galit na galit. Kaya nadalaman nyo yung sinasabi nyo, climate change, bagyo, okay? Sakit. Yan ang parusa ng Diyos sa mga kasinungalingan. Nadamay ang taong bayan dahil kasinungalingan na yan. Tandaan nyo
So, ano naman ang kasalanan ng taong bayan? Sumusunod sila sa gusto ng kanilang hari, ang presidente ngayon. So, nasusunod nyo, kaya nag-rally kayo for peace dahil utos si presidente na pinalayan niya si Sarah. Alright, pwede yan. Dahil ang sabi ng Diyos, patawarin mo ang nagkasala. Ngayon naman, kung kay si Kristo tatanungin nyo, ibibilang ko yan hanggang sa mabayaran niya sa kahuli-huli ang beles ang sino man nagkasala. Alright. Ano ang kasalanan? Yung sinasabi nyo na pera na siya ugat ng kasamaan at kasalanan. Kaya yung pera na yan, kung mayaman kayo, halimbawa, madadala ba ninyo sa langit yung kayamanan na yan? Dahil tayo lahat ay mamamatay. Tandaan nyo ha. Lahat ng tao ay mamamatay. Dahil yan ang sabi ng Diyos. Sige, basahin mo. Doon sa awit 82. Kayo'y mga Diyos at kayong lahat ay anak ng katastasan. Alright? Diyos ba kayo talaga? Diyos kayo dahil kayo'y boss ng mga tao. Lord ng mga tao. Boss, abong ng mga tao. Kaya lang, sa dami ng kayamanan ninyo, madadala ba ninyo sa langit yan? Sige, basahin mo. 82:6. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos, at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Gayon may mga mamatay kayong parang mga tao, at mga bubuwal na parang isa sa mga pangulo. O see, tayo lahat ay mamamatay. Tanda nyo ha. Kahit na Diyos tayo ng liwanag o Diyos ng dilim, pareho tayo mamatay. Kaya lang, saan pupunta yung mga Diyos ng dilim? Sa impyerno, tandaan nyo. Dahil hindi kayo gumawa na mabuti sa iyong kapwa, hindi nyo tinungan ng iyong kapwa, sa impyerno kayo lahat. Yan ang sinabi ng Jesus na talinghaga doon sa San Juan ba yung Batso? 25:31. Ano ba sabi? Na ang mga nasa kaliwa, dahil hiwalay niya ang tupa sa kambing. Yung mga tupa nasa liwanag, yung kambing nasa dilim. Anong ginawa yung mga taong nasa dilim? Nasakop ni Satanas. Panginoon, kailan ka namin nakita na nagugutom? Kailan ka namin nakita na nauuhaw? Kailan kami nakita ng kasakit? Hindi ka namin dinalaw riyon. Mateo 25 mula 31. Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubukdin-bukdin niya, na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan, sapagkat ako'y nagutom, at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw, at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan, at inyo akong pinatuloy. Alright, ano ibig sabihin yan? Nasa kanan yan ha. Sila ang pinagpala na taga-magmana ng kaharian ng Diyos. Tandaan nyo ha. Dahil sila ay tumulong sa mga nagugutom, tumutulong sila sa mahirap, dinadalo nila may sakit, yung mga nabibilanggo sa kamay ng mga engkanto, hinahamon nila, yung nabilanggo sa sakit, dinadalo nila. Pero yung nasa kaliwa,
Situloy mo mo. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamalit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. O see? Ano ginagawa nyo sa sangkatauhan? Binababayaan nyo sila. Dahil sa larangan ng pera, yung mayaman, lalong yung mayaman, yung mahirap, lalo naghirap. Yan ang reklamo kaamot sa rally, di ba? Nabinasa yung pastor, nag-Iglesia ni Cristo. Pero ito naman, hatol ni Cristo ito. Dahil kung Iglesia kayo Cristo, alam niyo itong katagang ito. Dahil yan si Cristo, Pangulo ng Iglesia. At ang Iglesia ang kanyang katawan. Lahat ng pasakop sa Iglesia ni Cristo, sinasabi nyo, ligtas. Tutuwag ang Iglesia ni Cristo yan. Ito ang salita ng Pangulo ng Iglesia na siyang si Cristo. Ito diba? Ano mang ginawa mo dyan sa kalit-litan na yan na sumasampalataya sa akin, hindi nyo sa kanila ginawa, kundi sa akin. Alright. Alalahanin nyo, may mga background kayo na nakita ng Diyos noong 1970s pa. Hanggang ngayon, baka siya pa rin ang prinsipyo niyan. Dahil kayo mismo, umaangkin na kayo ang tunay na Iglesia ni Cristo. Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay ito. Tandaan nyo nandun sa Corinto 12, 27 hanggang 28. Kayo nga ang katawan ni Kristo. O, ano nila yung Iglesia? Katawan. At bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Alright. Ang pamamahala, kamo dyan sa pamahalaan sa gobyerno, pwede kayo. Kung kagaya nyo si Moises na namahala sa mga iglesia ng Diyos sa panahon niya, yung Israel, siyang namahala at nangailangan siyang katulong. Kaya pagtulong na yan ay kasali dyan sa utos ni Cristo na pamamahala. Kaya pinunan ninyo ang mga namamahala. Kahapon, sinabi nyo sila ang mambabatas pero sila ang lumalabag sa batas. Alright. Sinukat nyo batas, mambabatas, bawal yan. Dahil sabi ni Cristo, ito sa Matthew 7:1, bago ka humatol, tingnan nyo sarili nyo kung kayo'y talagang matutuwid na. Sige, tuloy mo. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. O, see? Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo. O, see? At sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. O, sino mas mayaman ngayon sa panahon natin? Kasi yaman na yung gobyerno. Trilyon na. O, ang Iglesia ni Cristo ba? Trilyon na rin. Kaya pasalamat ko sa ginagawa niyo na pagtulong sa mga tao, pagbigay ng pagkain, pagtulong sa mga bahay na nagigiba, establishmento na ginigiba ng bagyo, tumutulong kayo. Yan ang nararapat. Kaya lang, yung tulong ninyo, nakasapat ba o kakaunti lang? So, narinig ko kahapon na economic zone ang iyong tinatanggi na ekonomiya ng bayan ni Unlad sa pamamagitan ng pagtatanim, pangingisda at lahat ng industriya ay tutulungan para sa ganun hindi maghirap ng Pilipinas, hindi ba? Alright, yan ang plano nyo na pagtulong sa tao. Pero yung masakit, hindi nyo natutulungan. Dahil meron kayong doktor. Alright, pwede. Marami na kayong doktor na tumutulong. Pero yung mga naingkanto, nakukulam, alam ba ninyong tulungan? Hindi nyo alam yan. Dahil hindi makita sa aparato ng doktor ang kinukulam
at binabarang, lalo-lalo na yung mga engkanto, naduduwindi. Alright, dahil maraming tikbalang, tandaan nyo yan ang mga elemento na sinugo ng Diyos, na mamarusa sa katawan, pero lalo silang namamatay sa ospital. Dahil yung naengkanto, hindi akma yung gamot ninyong tinatawag na injection. Kung ano man na inject nyo yan, ilagay nyo dyan sa injection na yan, hindi makatulong yan dahil hindi yan ang karapat-dapat sa mga nababalis. Tandaan nyo nakukulam. So, may ibang gamot yan. Mabuti yung mga Chinese. Alam nila, gamot, herbal lang yan. Kaya pinili lang Diyos sa mga herbal para mapahiya ang mga marunong nandun sa San Juan. Ay 40 o 19. Aklat ng unang Korinto 1:19. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong. O yan. Kaya wala kayong napapagaling dyan marami kayong napagaling. Pero awa lang Diyos yan. Dahil nagsisisi yan, nagdarasal din naman. Kaya gumagaling sila sa pamamaraan ninyo. Pero hindi lahat ay napagaling. Tandaan nyo Ito mo, bakit? Dahil mapagbatas kayo kasi. Yan ang mga panahon mapanganib na sinabi ni Pablo. Ito mo, bago ko sa inyo. At isasawala ko ang kabaitan ng mababait. O mabait kayo. Pero walang kabuluan yung kabaitan ninyo. Dahil makapakunwari lang. Okay, tuloy mo. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskreba? Saan naroon ang pagmatuwid sa sanglibutang ito? Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmanga ng karunungan ng sanglibutan? So yung mga medisina yan, kamangmanga sa Diyos yan. Dahil si Kristo, nung ipinakita niya ang kanyang kaparihan, hipuin lang niya may sakit, gumagaling. Kamukha ni Pedro, yan ay inilibot. Tandaan nyo, na panahon niya, nakadipa siya, nakakaro siya. Lahat na madaanan niya may sakit sa tabi ng daan. Gumagaling lahat yan. Tandaan nyo yan ang hiwaga na binigay ni Kristo sa katawan na hindi nyo alam. Bilang katawan kayo ni Kristo, taglay nyo dapat ng mga kapangyarihan na yan. Situloy mo. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Sino yung karunungan ng Diyos? Siya si Kristo. Dahil ang karunungan ng tao, kamangmangan lang kay Kristo. Tandaan nyo, kamangmangan lang sa Diyos yan. Karunungan na sa liputan. Kahit na engineer ka, kahit na doktor ka, kung mandaraya ka, mapupunta ka pa rin sa impyerno. Tandaan nyo. Alright. Sa palagay nyo kaya wala nagsisinungaling yung doktor? Kamukha itong alagad ko, biktima ng dembaksya. Sabi ng doktor, may uod sabdo at operin 200,000 piso. Natakot yung magulang. Dahil hindi nila alam kung talagang tunay na may abdo o uod sa abdo. Dahil siya inopera na sa appendicitis. Hindi pa rin gumaling yung sakit niyang tiyan. Yung pala ay naingkanto lang. Isang prinsipe na ingkanto na na-emblem sa kanya dahil maganda. O alam ba ng mga doktor ito na nangyayari? Walang nakakalam yan. Na siya nililigawan na ingkanto at kinausap ko ingkanto, umalis naman. Kaya gumaling siya. O yan manggagamo na siya ngayon at marami na rin siyang taong hiniligtas. Ito mo. Korento. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos.
dahil siyang kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng bawat mananampalataya. Siyang si Kristo. Bilang katawan ni Kristo, sinasabi nyo kanina, kayo ang katawan ni Kristo, Iglesia ni Kristo. Alright, ang Iglesia ni Kristo, binanggit na kanina, doon sa naman. 12 ng Korinto, 27, 28, ang ilalagay niya sa iglesia niya ay propeta, manggagamot, mga sugo. Kagaya ng pagkasugo ng 12 apostol ni Kristo, ganyan sinusugo itong katawan ni Kristo, mga iglesia ni Kristo. Alright. Ano ang ginagawa yung mga sugo? Sa Matthew 10:1. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad, at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu, upang mapalabas nila, at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit, at ang lahat ng sari-saring karamdaman. O see? Malinaw ha? Palabasin mo muna yung karumaldumal na espiritu para mapagaling mo yung anumang sakit at karamdaman. Malinaw ba? At ito ang utos sa mga sugo niyang alagad. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga... Size muna. Kundi bagkos magsiparan kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. O ano yung tupang nawawaglit? Mga banal na hinirang ng Diyos. Kagaya ni Pablo, naligaw siya at natagpuan ni Kristo sa daan ng Damasco at ginawa niyang manggagamot din at isang ministro. Yan, si Pablo, tupang naliligaw. Kaya nung natagpuan niya si Kristo, pinatawad siya. Kahit na makapal pa sa mukha niya kasalanan niya dahil siya pumapatay ng tao. Binibilanggo niya yung mga Kristiyano. Dahil may permit siya sa gobyerno. Yan ang batayan niya, kaya hindi siya nakulong. Dahil pinirma ng gobyerno yung pagpatay niya sa mga tao. Pero si Kristo, pinatawad siya at ginawa niyang alagad. Tandaan niyo ha. Gets nyo? Kaya, at samantalang kayo nangaglalakad ay magsipangaral kayo na magsasabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Alright. Ang kaharian ng langit ba ay mahalaga sa tao? O walang halaga sa inyo? So, pag-isipan nyo mabuti yan kung ang kaharian ng langit ay mahalaga sa tao. Yan ang makalulutas ng anumang problema niyo at sila ang magbibigay ng kapayapaan dahil ang kaharian ng langit ay binubuo ng mga elemento ganito, Diyos, Arkangeles at lahat na namanal na tao kagaya na Jesus at ang kanyang mga apostol. Yan ang bumubuo ng kaharian ng langit. Alright, ngayon sa panahon natin, so mahalaga ba itong kaharian ng langit? Mahalaga. Kaya sabi ni Pablo, tuloy mo. Saan yun? Pangalawang Korinto pa rin? Yung kaharian ng langit ay malapit na. Magpagaling kayo ng may sakit. Magpagaling kayo ng mga may sakit. Magpabangon kayo ng mga patay. Maglinis kayo ng mga ketong. Magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. See? Hindi nagpapabayad ang mga apostol, alagad ng Diyos, mula noon hanggang ngayon. Hindi kami nagpapabayad anuman sa mga may sakit. Basta mapalayas namin ng demonyo, o anumang karumaldumal na espiritu, mangkukulang man, mababarang man, palalayasin namin lahat yan para gumaling ang sakit at karamdaman. At walang sinisingil kaming bayad, kundi yung abuloy lang, kung magkano bigyan nila, 20 piso, 50 pesos, 100 piso, para may mabili kami ng pagkain din namin, pwede na. Alright? So, ito mga bagay na ito, unawaan nyo mabuti. Dahil yan ang kabuuan ng kaharian ng langit. Binubuo ng mga sa Korinto, propeta. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. O see, iglesia na. Una-una yung mga apostol.
ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. O, yan ang ibibigay ng Diyos sa kanyang iglesia. Meron ba kayo niyan? Meron ba kayong mga apostol na sinusugo para sa rescue? Yan ang mga tinatawag na missioneros. Sinusugo para mag-rescue sa mga taong walang kakayahan na magpa-hospital. Dahil binibigay namin ng serbisyo totoo, walang bayad. Kamukha yung ginagawa ni Pablo doon sa Gawa, Kapitulo 3. Basahin, Pablo. Pedro yan. No siyang manggagamot, isang nagpapalimos, humingi ng limos, pinagaling niya. Dahil sinabi ni Pedro, wala kaming pera, ito ang mayroon sa amin. Sa ngalan ni Jesus, lumakad ka, lumakad na. Ganun na. Gawa 3 mula 1. Si Pedro at si Juan nga ay nagsisipanhik sa templo ng oras ng pananalangin na ikasyam. At isang lalaki na pilay buhat pa sa tiyan ng kanyang ina ay dinadala roon, na siya'y hinilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo, na tinatawag na maganda. Alam niyo, ibig sabihin, buhat pa sa tiyan ng kanyang ina. Pilay na, inborn na pilay, hindi na pagaling ng mga doktor. Sino ang doktor ng panahon yon? Hindi ba si Dr. Lucas? Ngayon, sa panahon ngayon, sa dami ng doktor, nalito tuloy yung mga magpapagamot dahil hindi nila alam kung ang literal na pilay ay mapagaling nila. Tama nyo ang kasi tuloy mo. Upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ito, pagkakita kay Pedro at kay Juan na nagsisipasok sa templo, ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. At pagtitig sa kanya ni Pedro, nakasama si Juan, ay sinabi, tingnan mo kami. At kanyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Datapwat sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Ano yung nasa kanya? Yung kapangyarihan ni Kristo na ibinigay niya kay Pedro, yun ang nagpagaling ng mga maraming sakit at karamdaman ng panahon niya. Unang-una yan, nakilala nyo, nagpapalimos lang, pilay pa mula pa sa tiyan ng kanyang ina, inborn na pilay. O bakit? Lumakad. At anong ginawa? Yung pinagaling. Situloy mo. Datapwat sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. At kanyang hinawakan siya sa kanang kamay, at siya'y tinindig. At pagkadakay, nagsilakas ang kanyang mga paa, at ang mga bukong-bukong, at paglukso, siya'y tumayo at nagpasimulang lumakad, at pumasok na kasama nila sa templo na lumalakad, at lumulukso at nagpupuri sa Diyos. O, ganyan. Sana ang gawin ang mga lahat na pinagaling ng Espiritu. Sila ngayon ay sasamba at nagpupuri sa Diyos. Pero sa dami ng pinagaling namin, milyon na. Hindi lang maunawaan ang mga sakit na ito, na pagtawag lang sa kanila. Kaya yung sakit na yan ay pagtawag lang ng Diyos sa inyo para kayo'y sumamba at magpakabanal. Matthew 9:12. Datapwat nang ito'y marinig niya ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. O paano kayo tinawagan? Dahil ang Diyos mismo, tinatawagan na kayo. Ayaw kayong lumapit. Dahil sabi niya sa Biblia,
doon sa Jeremias pa, nung panahon pa ni Jeremias, magsibalik kayo sa akin, kayo mga tumatalikod na mga anak, dahil ako'y asawa nyo, di ba ganon? O so, yung pagtawan ng Diyos sa kanila, sa inyo, ay hanggang ngayon, hindi kayo lumalapit. Kaya sa pamagitan na sakit, lalapit kayo. Pero nauna yung doktor. Bakit? Marami kayong pera eh. Yung pera ba yan makaligtas sa iyo? Kung grabe na ang sakit ninyo, nanununo kayo, naengkanto kayo. Kamu kayo pinagaling namin doon sa Nueva Ecija. Isang buwan nang nag-iyak sa ospital. Pinalabas ko sa ospital. Nakalimutan ko na yung lugar na yan eh. Pero galing na ako ron. At yung pinalabas ko sa ospital, isang buwan nang umiiyak sa ospital, hindi mapagaling yung mga doktor. Dahil may sabi siya mga duwende. Dahil giniba niya yung punso sa kanyang bukid. At yung nakatira sa punso, sinaktan siya. Grabe, tanda nyo. Ngayon, gusto niyo istorya ko kung paano ko pinagaling yon? Di sinabi ko sa kanya, magdasal ka. Nagdasal nga. Iglesia ni Cristo ito ha, tandaan nyo. Ang sabi niya sa akin, huwag mo sasabihin nagpagamot ako sa iyo ha. Bakit? Baka sibakin ako sa iglesia. O kita na. Sisibakin nyo pala ang magtiwala sa mga manggagamot ni Cristo. Tandaan nyo ha. O, nung hawakan ko yung paa niya, dahil masakit yung paa niya sa bukong doon sa mababa. Sumakit yung tuhod niya. Hinawakan yung tuhod niya, sumakit itong balakang niya. Diyan. Kaya niya. Ngayon, hinawakan yung balakang niya, bumalik sa bukong-bukong. Hinawakan ko yung bukong-bukong at saka dito sa balakang, sumakit yung tuhod. O, see? Kaya ngayon, tinawagan ko yung asitan ko manggagamot. Ang pangalan niya, Jun Son Yu. Tandaan nyo ha. Nagdasal kami tatlo. Nagdasal siya, nagdasal ako, nagdasal si Jun. Hinawakan ni Jun yung talampakan. Hawak niya yung kanyang tuhod. Hawak ko naman itong balakang. Sa sumpukan. Habang kami nagdasal. Natapos na sila nagdasal. Nauna sa akin. Pero nagdasal pa rin ako. Kinakalamit niya ulo ko. Anong sabi niya? Wala na pong sakit. O, see? Dahil hinawakan namin tatlo yung lugar na masakit niya. Hawak niya yung tuhod niya, nagdarsan siya. Hawak ni Jun yung paa niya. Hawak ko naman yung sumpuan dito sa hita. Panya. Balakang. Sinabi niya, wala na sakit. Sinabi ko, wala na talaga. Tumayo ka na nga. Tumayo siya, wala na sakit talaga. O, Iglesia ni Cristo yan ha. Yan ang masakit na hawak ni Almeda nung buhay pa siya. Hindi niya napagaling. Pero gumaling sa pamagitan ng mga alagad ni Cristo na gaya namin. Kaya yan mga bagay na yan na sinasabi ko sa inyo na hindi nyo alam ang lahat ng sakit. Kaya sinabi ni Pablo, dahil si Pablo abogado, membro ng gobyerno. Tandaan nyo ha, isasawalat niya ang karunungan ng marunong. So gusto pa niya istoryay ko ang mga ginawa ko accomplishment dito sa Bulacan. Yan ang hospital na Malolos, General Hospital. Marami kong ginawang himala dyan. Inutos sa akin ni Dr. Sal na libutin ko yung pediatrician, yung hospital ng mga bata. Anong gawin ko po ako? Basta libutin mo yung kwarto ng mga bata. Nilimot ko, tinitignan ako yung mga nurse kung anong ginagawa ko. Nakatingin din sila sa akin. Pagka tapos ko naglimot, umuwi na ako. Inumagaan, bumalik ako sa ospital. Wala nang tao, wala nang bata. Maliban doon sa pasyente ko.
na galing yan sa landas ng buhay, Malolos, Bulacan, dito sa Sumapa, siya lang natira. Sabi ko sa kanila, bakit pa hindi kayo malis? Inaayos na po yung papilis. O, kita nga, pati yung pasyente ko na pinasaksakan ko lang na swero, dahil wala kami swero, dahil ang mga doktor, ayaw magbigay ng swero, kundi kasama yung nurse. Kaya pinadala ko sa ospital para maswero, dahil wala naman may swero na material, dahil meron kaming swero na spiritual, yung iba hindi maniwala dahil nila nakikita. Okay. Kaya pinadala ko sa ospital para maswero, at gumaling sila lahat, pati yung hindi ko pasyente, gumaling sila lahat. Okay na, marami mga iba. Kaya hindi maubos ito kung istoryan ko lahat ang accomplishment ko sa inyo bilang alagad ni Kristo at membro ng Iglesia ni Kristo. Dahil ang tunay na Iglesia ni Kristo, yan na nga, binubuo ng mga apostol, at ang mga apostol na ito ang kanilang trabaho. Nandun na sa 7. Pagkabang kayo maglalakad, Matthew 17. Habang kayo naglalakad, magsipangaral kayo. At samantalang kayo naglalakad ay magsipangaral kayo ng mga sabi, ang kare ng langit ay malapit na. Magpagaling ka ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Ano yung maglinis ng ketong? Hindi nyo alam yung ketong? Ugali na hindi maalis-alis. Kaya inaalis namin yan sa pamagitan ng ebanghelyo na itinuturo ni Kristo. Yung pagbabago. Dahil kung di kayo magbago, parurusahan ko kayo na makapito pa na dahil sa inyong makasalanan. Kaya yung ebanghelyo para sa pagbabago, siya ang makapagliligtas ng tao. Kaya yan ang sinabi ni Pablo doon sa Roma 1:6. Kaya yung ebanghelyo mahalaga sa tao. Ma'am, natsiya naman ako dahil yung Pangulo ng Iglesia ng Cristo nag-ebanghelyo kahapon. Tanda nyo ha, narinig ko na para sa kapayapaan. Tuloy mo. Sapagkat hindi ko'y kinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Okay, binigay ko na kayo sa inyo kanina yung subject na pag-usapan natin para sa kapayapaan. Diyos ang magbibigay ng kapayapaan, tandaan nyo. Kaya yung rally nyo, rally for peace, ito naman, ebanghelyo for peace, tandaan nyo ha. Dahil ebanghelyo, kung masunurin ka, ito ang tatabuhin natin. Nabasa na kanina, di ba? Magbibigay ka ng kapayapaan sa lupain. Ito naman, pangalawa, doon sa 9 na. At lilingapin ko kayo. Levitico 26:9 na. At lilingapin ko kayo, at palalaguin ko kayo, at pararamihin ko kayo, See? at pagtitibayin ko ang aking tipan sa inyo. Ano yung tipan ng Diyos? Yung tayo sa sagana ng buhay. Siya ang magbibigay ng kasaganan. Kahit na yung bugin nyo, walang ani, sasagana yan. Dahil ang fertilizer manggaling sa kanya at sa inang lupa. Nakausap ka na inang lupa. Ang tawag nyo sa kanya ay Mother Earth. Gusto nyo malaman kung anong pangalan niya? Emerencia na mitam. Nakakausap mo na yan. Maliit lang na babae. Parang duwende. Pero marami na siyang pinayaman na tao. Tandaan nyo. Kung makasunod sila, pagpapalain sila at paparamihin sila. Ano sabi? Tuloy mo. At kakanin ninyo ang malaong kinamalig, at inyong ilalabas ang luma dahil sa bago. O sino nagbibigay ng pataba sa lupa? Ang inang lupa mismo. Tandaan nyo. Kahit na anong gawin nyo na magbigay ng mga aparato para sa anumang sakit ng halaman, tubo man, palay man, inang lupa ang
bahala dyan kung anong gawin niya sa inyong mga pananim. Dahil siya ang binilagay ng Diyos at kausap niya nung nilalangin niya ang tao, ang inang lupa. Kaya ang inang lupa, siya ang ina natin lahat. Kaya huwag niyo mumurahin at huwag kayo magtatalo-talo. Dahil siya ay magagalit din. Tanda nyo, alam niyo sinabi niya sa akin nung bago pa ako, sabihin mo sa kanila na huwag silang magsasalta ng masama laban sa akin. Kung ayaw nila, kakainin ko sila lahat. Alam niyo yung kakain? Pagkain ng inong lupa, isang lindol lang. Baka malulog kayo dyan sa lupa. O, kinatatakunan niyo yan eh. Yung sinasabi yung port line. O, nandito sa Pilipinas, sa Luzon, ang port line. Sabi niyo, nandiyan sa Marikina. O, ayan ang kinatatakot niyo, port line. Mangyari yan. Kung darating na yung sinasabi yung the big one, tanda nyo, ipinakita na yung year 2000 sa TV kung ano ang nangyayari sa big one. Hindi naman ganun eh. Pero parang ganun, kawagis lang yun na kakanin tayo lahat ng lupa. Tanda nyo ha. So, huwag nyo memurahin ang ina nyo. Dahil ang ina nyo, ina natin lahat ay ang inang lupa. Ang nanay nyo, tatay nyo, kapatid lang niyo yan, sabi ni Kristo. Magkakapatid tayo lahat. Kung tayo magkakapatid, sabi ni Kristo, magturuan kayo sa isa't isa. Kaya sabi ni Pablo, doon sa aral niya, huwag niyong kalimutan ang ating pagkakatipon. Ano sa Hebreo eh, huwag niyong kalimutan ng ating pagkakatipon. Gaya ng ulag gali ng iba, mag-aralan, magturuan kayo sa isa't isa. Yung rally niyo dyan sa EDSA, nagturuan ba kayo? Nag-aralan ba kayo? O nagbigay lang kayo ng mostra? Wala naman kayo ginawa na turo para ang tao ay magbago. Eh? Hindi makita. Ay, balik mo na sa 4G. Diyos na magtuturo. Banal na Espiritu magtuturo sa iglesia. Nandyan sa Kasanuan 14:26. Pero original, nung panahon ni Moises, Diyos ang magturo. Pero sa bagong tipan, mga banal na Espiritu na ang magtuturo. At mga ebanghelista, tagabanghay sa salita ng Espiritu, yan ang tapagturo ninyo. Kagaya ni Pablo, kagaya ni Pedro, kagaya ng mga apostol, na itinuro nila ang ebanghelyo. Ito yun. 4 Gs pa rin. Yung araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan. Alright. Papagpisanin mo sa akin ng bayan. Ito na ba? At aking iparirinig sa kanilang aking mga salita, upang sila mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa, at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. O, see? Yan ang purpose ng assembly. Buong Pilipinas na pagtitipon ninyo. Pero wala kayong narinig na tinig ng Diyos. Kanino yung marinig ang tinig ng Diyos? Sa kanyang sugo. Kung sino man ay sinugo niya. Dahil noong panahon ni Kristo, siya ang sugo para malaman niyo ang katotohanan. At ang ebanghelyo niya ay para sa kabutihan at ikiligtas ng mga tao. Okay? Dahil si Kristo, sugo ng Diyos. 3:16 na San Juan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak. Tuloy-tuloy lo. Oo. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ng sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan,
ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. O, see? Alam ko sumasampalataya ka lahat kay Kristo ngayon eh. Pagkatapos niyo mapatay siya nung panahon niya, yung maninuno nyo, sinasamba nyo siya ngayon, dahil mapagpatawad siya, okay lang naman. Basta maniwala kayo sa salita niya. Hindi kayo mahatulan. Pero kung di kayo maniwala sa salita niya, hahatulan kayong muli. Kaya itong hatol ito, naglaganap na mga sakit at lahat ng karamdaman na nabigay ng Diyos sa mga tao bilang parusa sa pagsuway na hindi na alam kung sino gumaganti yan. Siya rin, si Jesus. Dahil naalala niya, nung pinatay niya ng magulang niya, ay naramdaman niya ang kirot at abdi ng ginawa ng tao sa kanya. Napanood yung Passion of Christ. Kung napanood niyo yun, mas mahigit pa ron. Makalala ang ginawa nila. Dahil ang latiko, hindi lang tali, kundi tali na may tingga sa dulo, bumabaon sa balat. Kaya yun ang tinamo niyang hirap. Kaya lahat ng dito matalima sa kanyang ebanghelyo ay pinarurusan niya ngayon sa pamamagitan ng sakit. Okay, Tesalonica. Pangalawang Tesalonica 1:7 hanggang 9. Kaya ang mga sakit na ito, si Kristo na ang namamurusa, tandaan nyo. At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit. So, Nakasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na magiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. see? Yasyang, Na siyang tatanggap ng kaparusahan, walang hanggang kapahamakan, mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. yung walang hanggang kapamakan, nagaganap na. O yan na, nababahan na. Ang Mindanao, hindi lang Mindanao, Luzon na rin, nababahan na dito sa Gunoy. At lahat ng dako hanggang dyan sa Pampanga, Zambales, bumabaan na. Kaya itong mga parusa ni Kristo nito, hindi nyo matanggap na parusa niya yan. Nasa Biblia yan, patuto ni Pablo, at naranasan din namin. Kaya pinatutuhanan namin na yung nababasa sa Biblia ay totoo lahat yan. Dahil siya rin nagsabi, Matthew 5:18. Mateo 5 mula 18. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. O ano nakalagay sa kautusan? Diba? Bagyo, kidlat, sakit, lindol, pagyanig ng lupa, pagputok ng bulkan, gawa ng Diyos lahat yan. Tandaan nyo ha. Original yan ng bulkan ay paiwating na galit ang Diyos. Dahil yun ang sinabi ng naging asawa ni Moses doon sa Madian. Nung makita niya yung asawa niya doon, maging asawa niya, nakalimutan kong pangalan eh. Aklat ng Isayas 29:6. Siya'y dadalawin ng Panginoon na mga kulog sa pamamagitan ng kulog at ng lindol at ng malaking kaingay ng ipo-ipo at ng bagyo at ng liyab ng mamumugnaw na apoy. O see, yung Amerika, California, di ba nasunog na? O so, maraming namatay din. Tandaan nyo, mga bahay na nasubok. Marami na rin bahay na nasubok dito sa Luzon. Diyan sa Manila, Tondo, nagkasunog-sunog na lahat yan. At yan ang isa sa mga parusa ng Diyos sa mga tao. Tandaan nyo ha. So,
nagaganap na, isang tuldok, isang kudlit. Walang mawawala sa kutusan hanggang sa lahat ay maganap. Tandaan nyo So, mayroon pa akong sasabihin, marami pa, tandaan nyo. Dahil itong 4 na prinsipe na pinagkalooban ng Diyos sa pumatay, nandun sa Apokalipsis 7:1. Ang anghelis na ito arkanghel na, prinsipe. Pinagkalooban ng Diyos na pumatay, si Prinsipe Franklin, si Prinsipe Socrates, Norway at Dunray. Tandaan nyo, prinsipe lang dyan ng mga arkanghel. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. Alam nyo yung hangin na sinasabi? Ayan, humangin. Pero may halo yung hangin na yan, oxygen. Pag wala ng oxygen, ang lupa, tanda nyo, mamamatay na tayo lahat. Dahil oxygen nang gagaling yan sa mga punong kahoy. Nililipol yung mga punong kahoy. Kaya ang oxygen ay kumakunti. Tanda nyo yan ang hangin na tinutukoy doon na pinipigilan niya oxygen. Para tayo lahat may mamatay. Wag mangyari. Dahil sumigaw isang anghel na siya si Jesus na panahon niya. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Alright. Ako rin nagagawa ko yun pagtanggol kayo sa mga lindol, bagyo. Kaya lang, binawalan ako ng Diyos. Dahil kailangan daw niya maganap niya yung paghiganti niya sa mga taong soil at matutol. Tandaan nyo So, huwag na kayong soil at matutol. Lumapit na kayo sa Diyos para ang Diyos ay patawarin kayo. Kagaya na sinabi niya doon sa Isaiah 1:18. Lumapit kayo sa Diyos. Kahit na makapalpas sa mukha nyo, ang makapalpas sa halog na sa kasalanan ninyo, mas makapalpas sa mukha nyo, patatawarin kayo. Kagaya ni Pablo, maraming kasalanan ni Pablo, pinatawad siya. Kayo pa kaya? Isaiah 1:18. Kung kami ba, pinatawad kami sa kasalanan namin, kaya ginawa kami alagad, gaya ni Pablo, ginawang alagad. Kayo pa, kung talagang sincero kayo sa paniwala kay Kristo, lumapit kayo sa Kanya, patatawarin niya kayo, dahil mapagpatawad niya. Sige, basahin mo na. Magsiparito kayo ngayon, at tayo'y mga katwiranan, sabi ng Panginoon. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay naging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang nyebe. Bagamat naging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Kasi, kahit na maitim pa sa kasing itim ng pintura na itim, gagawin niya kayong maputi. Tandaan nyo basta lumapit kayo. At siya naman, sige, taliwa. Kung kayo mga kusa at mga masunurin, kayo magsisikain ng buti ng lupain. Sige, Ngunit kung kayo magsitanggi at manghimagsik, kayo lilipulin ng tabak, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Ano yung tabak? Yung espada ni San Miguel na humahatol. Tandaan nyo papatayin niya lahat na hindi tuwatalima sa Ebanghelyo. Kaya habang maga pa, sinabi ko sa inyo, hanapin na ninyo Diyos. Sefonias 2:1. Hanapin na ninyo ang Diyos habang buhay pa kayo. Dahil maraming patay na humahanap sa Diyos at napunta sila rito. Marami na ako iniligtas na patay. Iglesia ni Cristuan, Katoliko naman, ang relihiyon niya, iniligtas ko sila. Tandaan nyo
ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ang Panginoon. Kayo'y magpipisan, oo, magpipisan, o bansang walang kahihiyan. O, bakit kayo walang kahiyan? Walang hiya kayo talaga. Dahil nilalang lang kayo ng Diyos. Wala pa kayong galang sa Diyos. Hindi nyo hanapin siya. Magtanong kayo kung saan naroon ang Diyos. Marami na nakakalam dyan dahil marami na kami niligtas. Yung mga naligtas, puntahan nyo sila. Para sa gano'n. Huwag kayong magbabalita ng mga fake news. Dahil nakita na namin. Nakita ng Channel 5 ba yun? Yung alagad ko dyan, sa Malolos. Pero binaliwala niya yung pahayag. Binago yung pahayag niya. Tandaan nyo So, habang maaga pa, hanapin nyo siya. Hanapin nyo ang Diyos. Bago lumala ang galit niya sa inyo. Lumapit na kayo sa Kanya. Tuloy mo. Ang bayan ay pinagsabihan na Bago dumaang parang, ulitin ko. Kayo'y magpipisan, oo, magpipisan, o bansang walang kahihiyan. Bago ang pasya'y lumabas, bago dumang parang dayami ang karawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang kaarawan ng galit ng Panginoon, hanapin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kamuan, kay pala ay malilingid kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon. Upang kayo'y maligtas sa galit ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin, kay pala ay maligtas kayo sa galit ng Panginoon. Ano sabi? Bago dumating ng pasya niya, nalipulin kayo lahat. Nanapin niyo siya. Dahil ang ililigtas niya, yun lang matuwid. At lahat ng masama, papatayin niya. Sa impyerno, tandaan nyo, nakalagay sa Biblia yan, sa 25:31 ng Matthew. Okay. Kung pagpatuloy hanggang doon sa dulo magbasa, alam na niyo kung saan patutuwa ng mga kambing. Impyerno lahat yan. At lahat ng sinungaling, ito ang pumunta nila. Apokalipsis 21:8. Natuwa nga ako dahil nagrally kayo, nagkaisa kayo, sabi nyo, nagturuan ba kayo ng matuwid na aral ni Kristo? Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupri, na siyang ikalawang kamatayan. Gusto nyo yung iba-ibahin natin yung isa-isa? Mamatay tao. Sino yung makapatay ng tao? Hindi ba yung vaccine nakakamatay ng tao? Yung mga gagamot sa doktor nakakamatay tao? Kaya iwasan nyo yan. Huwag nilang gobyerno ang sinasabi magbago. Pati kayo mga doktor, magbago na kayo ng pasya. Iwasan nyo yung bagay na nakakamatay. Iwasan nyo yung pakikyapin na hindi asawa. Yan ang ulo. Usong-usong ngayon. Yan sa Visayas. Basta nakakita ka ng gwapo, pagpalit mo yung asawa mo. So, tandaan nyo yan bawal lahat yan sa Diyos. Ang bagong utos ng Diyos, siya sundin natin na tayo magmahalan sa isa't isa, magturingan na magkakapatid, isang banal na pamilya, kagaya na sinasabi ng Iglesia ni Cristo, na tayo ay magkakapatid, isang banal na pamilya. Totoo bang banal na pamilya? O nagkukunwari lang kayo? Tandaan nyo dahil ang Diyos sabi niya, ang tao ay talagang sinungaling. Kaya yung mga sinungaling, mapapakunwari, nagbabalik kayo na banal, nagpapanggap na banal, hindi naman banal, nagbabanal-banalan lang, tandaan nyo So, wag na kayong magbabanal-banalan, magpakabanal kayo, sabi ng Diyos, sapagkat ako'y banal, para makabalik tayo sa Kanya. Dahil ang kaluluwa natin galing sa Kanya, tandaan nyo,
Kaya gusto niya makabalik lahat tayo sa kanya. Pero hindi niya matanggap yung taong makasalanan. Dahil ang kulay niya kakaiba. Maitim na siya. Hindi na siya tanggapin. Pero kung luminis ka, gaya ng niebe na sinasabi ng Biblia, tatanggapin ka niya. Dahil may checkpoint doon sa langit. Si San Pedro at checkpoint ngayon. Original na checkpoint niya, San Miguel. Kaya nag-take position si Pedro at siya ngayon ang checkpointer doon sa pang-apat na palapag ng langit. Ministro ako muna sa inyo kung ilan palapag ang langit. 9 na palapag. 9-story building kung tawagin. At ilan ang layo ng langit sa lupa? 500,000 miles. Okay? Yung 500,000 miles, i-divide mo sa 9 spaces. Ilan ang distansya bawat palapag ng langit. Kaya malawak ang langit, tandaan nyo. So, nakahanda na doon ang tahanan natin kung tumalima tayo sa Ebanghelyo ni Cristo. Nandun San Juan 14:1. Sa bahay ng aking ama. Huwag magalumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos at magsisampalataya naman kayo sa akin. Sabihin nyo, si Cristo tao, pero inutusan ng Diyos. Tao nga, kaya natin, pero inutusan ng Diyos. Kayo, tao rin ba kayo? Paano kayo paniwalaan kung hindi paniwalaan si Cristo Jesus na tao? Pero alagad ng Diyos yan. Tandaan nyo So, pare-pareho tayong tao. Diyos tayo. Pero mamamatay tayo gaya ng tao. Pero sino man sumampalataya kay Jesus, hindi mapahamak. Tandaan yan. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Kasi meron na tayong subdivision ay hinanda niya sa atin. Apartment ko, apartment. Alright. Pwede na yun, basta malawak na apartment. Kaya lang, anong dahilan daw? Yung kasamaan natin, hindi tayo makabalik doon. So maglinis na tayo at sumampalataya sa Ebanghelyo para makarinig tayo doon sa kinaroonan ng Diyos at si Jesucristo. Amen? So, kung meron kayo hindi maintindihan, sinasabi ko sa inyo, naghintay ako ng inyong mga komento. Wala naman nagko-comment. Excuse me. So, palagay ko, agree kayo naman sa sinasabi ko Pero hindi kayo lumalapit. Hanapin nyo ang Diyos kung saan siya naroon. Dali ng utos. Nasaan siya naroon? Bumalik na. Ang dating naroon niya nung panahon ni Adan, siya yung paraiso ni Adan. Nung panahon ni Noe, siya yung daong ni Noe, ang kanyang naroonan. Nung panahon ni Moises, siya yung mundok ng Sinai. Nung panahon ni Jesus, siya yung Jerusalem. Tandaan nyo Ngayon, panahon natin, nasaan ang Diyos ngayon? Pilipinas. Nasa Pilipinas na, nandito na. Tandaan nyo So hanapin nyo siya, magtanong-tanong kayo doon sa nakakalam. Para makita nyo siya, na kung lumapit na kayo sa kanya, hindi siya bingi para hindi niya marinig ang inyong mga daing. Tandaan nyo, nandun sa Isaiah 59:1. Isaiah 59:1. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makanig, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasalanan kayo at ng inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Okay? Kahit na makita, hindi nyo makita. Kung marurumi ang puso nyo. Kaya sabi ni Jesus, sa Mateo 5:8, mapalad ang may malinis na puso, makikita niya ang Diyos. Okay niya?
Kaya hindi makikita ang Diyos eh. Espiritu yan. Hindi rebulto yan. Ang ginagawa ng mga pare. Pahalikan nila yung rebulto. Makaligtas ba yung rebulto na yan? Ginagaya nyo sa si Pablo. Hindi sinasarili na yung pinupurasan ng tuwalya. Si Pablo, tandaan nyo. Yan ang pinupurasan ng pawis. Gagaling ang mga sakit mo. So yung paggagaya ninyo, mali pa. Paano ngayon matutuwa ng Diyos sa inyo? Basahin nyo original. Nasa Biblia. Si Pablo ang pinapawisan. Pag nagpawis yan, kuskusan mo yung pawis niya. Punas mo sa mga sakit mo. Gagaling ka na. Yan si Pablo. Pero si Jesus, kakaiba. Hawakan mo lang yung damit niya. Hawakan ka lang niya. Gagaling ka na. Si Pedro naman, nakadipa siya. Basta madaanan ka. Yung kamay niya na may magneto, tandaan nyo, gagaling lahat ng sakit nyo. Yan ang iwaga ng Biblia na hindi nyo alam. Na yan ang ginagawa namin sa panahon namin. Kaya lumapit na kayo dahil hindi maiksi ang kamay ng Diyos para hindi makapagligtas. Sino ang kamay ng Diyos ngayon sa panahon natin? Nung panahon niya, siya si Moses. Nung panahon ni Jesus, siya si Jesus. Nung panahon natin, sino ang kamay ng Diyos ngayon? Nagaya ng sinabi ng Biblia. Isaiah 53:1. Kanino nahayag ang bisig ng Diyos? Nung una kong nakilala, siya, si Almeida, at saka yung manggagamot na Amerikano, si Ernest Angli. Ang dami niya pinagaling. Nung bandang huli, gumaya si Vilande, at saka si Villanueva. Ngayon, sana sila? Wala na. May gumaya din naman si Arturo Sudon. Pinatay din. Okay na. Pero hindi nag-ibanghilyo si Arturo Sudon. Pera lang inaad niya. Yan. Nadala ba ni Arturo Sudon yung pera sa langit? Marami akong sasabihin sa inyo. Pero hanggang dito na lang. Dudugtungan ko pa yan. Kung gusto nyo makalam, magtanong kayo. Baka dito kami, naghintay kami. Basahin mo muna yung kwan. Sinong naniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sige, kanino nahayag na yung bisig ng Panginoon? Noong panahon niya, sabi ko sa inyo, siya si Moises, bisig ng Panginoon. Iniligtas niya Israel. Noong panahon ni Jesus, siya ang bisig ng Ama. At iniligtas niya ang lahat doon, niniwala sa kanya. O sa panahon natin, sino ang bisig ng Panginoon? Hindi ba si Rizal? Marami na siyang pinagaling si Rizal. Mula noon, kahit na ngayon, nagpapagaling pa rin siya ng sakit. Tandaan nyo ha, espiritu na siya. Kahit na si Jesus, espiritu na siya. Kahit na si Moses, espiritu na siya. Nandito lahat sa amin, tandaan nyo. Pati mga Arkangeles, yung 7 Arkangeles, nandito lahat na pinangunahan ni San Miguel Arkanghel, nandito lahat sa kaharian ng langit. So, kung gusto nyo makalam, lumapit kayo. Kung maniwala kayo, manatili kayo. Kung hindi nyo maunawaan, magtanong kayo. Kung hindi nyo tanggapin, pwede kayo umalis. Nasa inyo na pagpapasya. Pero ang pasya ng Diyos, basta magsisi kayo, patatawarin niya kayo. Amen? Ano nga? Muli ay isang magandang bati po muli mga kapatid sa pananampalataya. At kagaya po ng lagi naming sinasabi, ang mga may nais na katanungan ay maaari po kayong magtanong. At ganoon din po sa mga nagnanais na makatanggap ng kagalingan mula sa mga banal na espiritu. Nandyan po sa ibaba ang ating comment section. Kung meron man po kayong mga bagay na hindi naunawaan o hindi pa naunawaan ayon sa banal na kasulatan, magtanong po kayo sa sugo. Maraming salamat po. Para sa taon ng 2025, ito po ang kanyang pangalawang pahina. January 14, taong 2025. Muntik maglobat.